May tunay na dinosaur na nakatira sa abandonadong pond na ito at kamakailan, inaatake nito ang ibang isda rito. Kaya misyon ko ang hulihin ito at iba pang kakaibang isda na naiwan dito. Gayunpaman, hindi ito magiging madali dahil ang dinosaur na hinahabol natin ay sobrang agresibo at maaaring lumaki ng hanggang 7 talampakan ang haba. Kaya dapat kaming mag-ingat. Ang tinutukoy kong isda ay African lungfish na nabubuhay na sa mundo ng mahigit 400 milyong taon. Espesyal ang mga isdang ito dahil kaya nilang mabuhay ng 4 na taon kahit walang tubig. Kakaiba talaga sila. Baka nagtataka ka kung paano napunta ang totoong dinosaur na ito sa isang abandonadong lawa. Ang dating may-ari ng lawa ay naglalagay rito ng pinakamabihira at pinakamapanganib na isda na kaya niyang mahanap. Kamakailan, lumaki ang ilang isda at sinimulang kainin ang ibang isda at lumala na ito ng husto na hindi na niya kayang alagaan ng lawa. Kaya tinawagan niya ako at hiniling na iligtas ko ang lahat bago mahuli ang lahat. Pero hindi ko alam ang mangyayari. Hindi madali ang misyon ng pagsagip at may ilang nakakabaliw kaming matutuklasan habang ginagawa ito. Nagsimula lahat nang kumuha ako ng unang sandok at nahuli ko agad. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tingnan ninyo. Nakahuli na tayo ng isda, isang gar iyon. At katulad ng lungfish, ang mga ito ay nabubuhay na ng daan-daang milyong taon. Kaya parang mga dinosaur na rin sila. Kita mo, baby pa lang itong isda pero mas lalaki pa sila. Kahit maliit, matalas na agad ang ngipin nila. Kaya kailangan kong mag-ingat habang hawak ko siya. Interesting ito dahil hindi lang isang dinosaur ang nakatira sa pond na ito. Sino pa kaya ang makikita natin? Nilagay ko ang gar sa timba at nagpatuloy. Ilang lambat pa may nahuli uli akong iba. Wow, ano ito pare? Sa tingin ko ngayon lang ako nakakita ng ganitong isda. Ipinapakita niya na may mga bihirang isda sa lawa. At dahil sa malaya ang lungfish, lahat ay inaatake. Kaunting oras na lang sila, kaya kailangan nating magmadali para mailigtas sila. Hindi ko iyon alam noon. Hindi lang pala lungfish ang dapat kong isipin kasi sa sunod kong huli, ito ang nakuha ko. Nako, yun ba iniisip ko? Sigurado akong ito ay isang paku at mukhang ordinaryong isda lang. Pero kamag-anak talaga ito ng mga piranha. Maliban sa mas lumalaki pa ang mga ito. Meron din silang sobrang talas na mga ngipin at kilala sila sa pag-atake ng ibang isda. Kaya umaasa akong ito lang ang nandyan. Gumagalaw sila bilang grupo, kaya pakiramdam ko hindi lang ito. Kaya hindi ito magandang senyales. Ibig sabihin, mas maikli ang oras ng mga isda dito kaysa inaakala ko. Nilagay ko ang paku sa timba at nagpatuloy magsala gamit ang lambat. Dumami bigla ang huli, hindi ako makapaniwala mga tol. Tingnan ninyo, 2 isda ang nahuli natin sa lambat. Kabilang na ang maliit na pulang buntot na hito. Alam ninyo naman, isa talaga ito sa mga paborito kong isda. Ibig kong sabihin, may nakaprint pa nga sa sombrero at t-shirt ko ngayon. Siguraduhin ninyong kumuha rin kayo ng merch. Basefishingproductions.shop. Mukhang may nakuha rin tayong maliit na bumblebee na hito. Maniwala ka man o hindi, sobrang bihira talaga ang mga ito. 2 lang nahuli ko noon, kaya ang astig na may nahuli tayo ngayon. Nilagay ko silang 2 sa isang timba at nagpatuloy ako sa paghahanap. Nang bigla akong may nadiskubreng nakakalungkot. Parang may nakuha tayo mga tol. Mukhang bantay ulit. Pero hindi siya gumagalaw. Ayoko sanang sabihin, pero mukhang huli na tayo. Oo. Sa kasamaang palad, ito ang una naming nakitang patay na isda na nagpapatunay na ang totoong buhay na dinosaur ay talagang umaatake sa ibang mga isda. Kaya kailangan nating magmadali para mailigtas ang natitira. Kumuha ako ng mga lambat at nahuli ko ang pinakamalaking isda. Ay grabe hindi ako makapaniwala. Tignan ninyo ito. May nahuli tayong napakalaki sa lambat. Sa tingin ko, isang malaking iridescent na pating ito, mga pare. Lalong nagiging mas matindi at mas matindi pa ito. Ngayon alam na natin na may freshwater na pating dito pero mabuti na lang hindi sila agresibo kahit tawagin silang pating. Pero, meron silang sobrang talas na tinik sa gilid ng kanilang katawan. At isang maling galaw lang, pwede kang mapunta sa ospital. Habang marami kaming nahuhuling kakaibang isda, wala pa ring senyales ng dambuhalang lungfish. Kaya pumasok ako sa lawa para mas malaki ang tsansa kong makita ito. Nakakatakot din, mga pare. Ngayong alam nating maraming delikado at nakamamatay na isda sa lawa, siguro hindi ito magandang ideya. Pero alam ninyo, kailangan nating kumilos para mailigtas ang mga isda. Kaya nagsimula akong magsala-sala at may nahuli agad ako. Oh, may nakuha tayo. Tignan ninyo. Ano kaya yon? Parang butete, pero ngayon ko lang ito nakita. Nalaman ko na tinatawag pala itong mabuhok na butete matapos magsaliksik. Tinawag silang ganon dahil sa maliliit nilang buhok sa katawan. Nalaman ko ring bihira ang ganitong butete kaya astig ang natuklasan ko. Ngayon, dahil agresibo ang mga butete, ilalagay ko siya sa sariling timba para hindi niya atakihin ang ibang isda. Astig talaga niyan.
Balik tayo sa lawa para makita pa natin ang pwede makita. Tingnan ninyo mga kaibigan, albino itong isda, ang astig niyan. Sigurado ako na ito ay isang Asian red-tailed catfish. At malamang ito na ang pinakamalaki na nakita ko. Grabe, sandali lang. May tumama sa paa ko. Nakakatakot ito. Aray, grabe. Sa tingin ko, kinagat ako ng isa sa mga piranya, mga tol. Aray, ang sakit nun. Ipinapakita nito na pwedeng mangyari ang aksidente at masaktan ka kahit kailan. Kumuha ulit ako ng isang sandok at nahuli ko ang pinakawalang kwentang isda sa ngayon. Ano ba yan? Sa tingin ko, Irwini na hito ito, kaya dapat tayong mag-ingat sa paghawak. May matatalim silang tinik sa katawan na kayang makaputol ng daliri. Katulad ng lungfish at guard, sina Irwini ay sinaunang isda na nabubuhay milyon-milyong taon na. Kaya maganda ang natuklasan natin ngayon. Ilalagay na natin sila sa lalagyan, tapos magpapatuloy tayo. Habang naglalakad ako sa lawa, ramdam ko ang mga isda na tumatama sa paa ko. Kaya kumuha ako ng malaking sandok at nakahuli pa ng 2 malulokong isda. Grabe, hindi ako makapaniwala pare. Hindi lang isa ang nahuli namin sa lambat na yon, 2 ang nahuli namin. Nako, pero sandali lang. Isa sa kanila ay hindi gumagalaw, mga pare. Itong nandito ay tinatawag na Afrikanong tiger pike. At kilala sila sa pagkakaroon ng sobrang talas na mga ngipin. Pero gaya ng nakikita ninyo, mukhang huli na tayo para sa taong ito. May siguradong umatake sa kanya. Buti na lang, buhay pa yung isang isda sa lambat na tinatawag na whiptail catfish. Ngayon sobrang bihira na ang mga ito at parang totoong alien. Hindi ko inasahan na makakita ng isa sa abandonadong pond na ito, pero pinapatunayan lang na pwedeng may kahit ano dito. Nilagay ko ang whiptail catfish sa timba at nagpatuloy. Maya-maya may nakita akong mas bihira. Grabe mga kaibigan. Yan ba ang iniisip ko? Ito dito ay tinatawag na flower horn. At ang espesyal sa mga ito ay sila ay ganap na gawa ng tao. Ibig sabihin, ang species ng isdang ito ay hindi umiiral sa kalikasan. Sa halip, ginawa ito sa isang laboratorio. Mas matindi pa, sinadyang palakihin ang mga isdang ito para maging pinakamabagsik at pinaka-agresibo. Kaya posible talagang itong maliit na isda ang umaatake sa ibang mga isda. Buti na lang at nahuli natin siya. Ngayon sa puntong ito, marami na kaming nahuhuling isda, pero lahat sila ay medyo maliliit. At alam ko, sigurado ako, na may mas malalaking isda dito. Kaya nagdesisyon akong gumamit ng mas malaking lambat para makita kung mahuhuli ko sila. Oh, may nararamdaman ako mga pare. At kung ano man yon, sobrang laki. Ano kaya yon? Grabe mga pare, kita ninyo ito? Pleco yan at siguradong pinakamalaki na nakita ko. Ayun mga pare, napatunayan na naman natin na punong-puno ng mga dinosaur ang pond na ito. Katulad ng lungfish, ang mga plako ay nabubuhay na ng daan-daang milyong taon. At kahit ito na ang pinakamalaking pleco na nakita ko, may mas malaki pang dinosaur dito. At iyon ay ang lungfish. Patuloy akong nagsasala gamit ang lambat para makita kung mahahanap ko yon. Bumabuo naman sa mabara sa mamatans. Pero bumabagal na lahat at wala na akong nahuhuli. Hanggang sa nangyari ito. Hindi ako makapaniwala. Grabe mga kaibigan, nakuha natin ang lungfish. Nakuha talaga natin siya. Sandali, maliit ito. Hindi ito ang lungfish na hinahanap natin. Sabi ng may-ari ng lawa, mas malaki ng 4 na beses ang higanteng lungfish doon. Ay nako, oo nga. Ibig sabihin, posibleng may anak ang totoong dinosaur, kaya mas mahirap ang rescue mission na ito. Hindi man ito ang hinahanap, mabutit na huli siya. Ilagay na lang natin sa timba at magpatuloy tayo. Sige mga kasama, sandukin natin ito at tingnan ang makukuha. Bigyan mo ako ng maganda. Uy, malaking isda, tingnan ninyo. May nakuha tayong napakalaki sa lambat. Grabe. Kumalma ka pare, kumalma ka. Sinusubukan ka naming iligtas. Mga kasama, sigurado ako na ito ay isang morbal dakara na hito. At ang mga ito ay talagang bihira, pero mas bihira pa na makakita ng ganito kalaki. Kaya napakaganda ng natuklasan natin ngayon. Nagsisimula ng gumanda ang takbo ng lahat at nakakakuha ako ng isda kaliwat kanan. At palala ng palala ang mga ito. Aray, grabe may kumagat sa binti ko mga tol. Sandali lang, tingin ko nasa lambat na siya. Oh, may nakuha tayo at malaki siya. Yan dyan ay isang pulang buntot na hito. At ang tapang niya. Relax lang tol. Tinusubukan lang naming iligtas ka, ayos? Mas malaki ito kaysa sa una naming nahanap. Gaya ng sabi ko, pwedeng umabot ng 6 na talampakan ang laki nila. Kaya mahaba pa ang lalakbayin niya. Sige, hindi siya masaya. Ilagay na lang sa cooler. Ngayon, puro isda pa lang ang huli namin. Pero yung sumunod, kakaiba talaga. Hindi ako makapaniwala. Yun ba ang iniisip ko? Mga pare, nakahuli tayo ng batang fly river turtle. Ang astig nun. Bihira ang mga pagong na ito at sila lang ang freshwater turtle sa mundo na lubos na nabubuhay sa tubig. Hindi nila kailangan ng lupa para mabuhay.
Tulad ng lungfish, gar at pleko, itinuturing din silang tunay na buhay na dinosaur dahil mahigit 70 milyong taon na silang nabubuhay. Nakakabaliw isipin yun. Ibig kong sabihin, tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Para talaga siyang maliit na freshwater na pagong sa dagat. Sa puntong ito, hindi ko na alam kung paano pa ito magiging mas nakakabaliw. Pagbalik ko sa lawa, nahuli ko ang pinakamapanganib na isda ngayon. Oh, parang may nahuli tayo mga tol. Isa na namang isda. Seryoso ba ito? Grabe mga tol. Sigurado akong gonch catfish yon. Isa sa pinakamalalaking catfish sa mundo na pwedeng umabot ng 12 talampakan ng haba. Sikat sila sa pagkain ng tao. Pero buti na lang maliit na baby lang ang nahuli natin, kaya hindi tayo dapat mag-alala. Kahit ganun, matatalas pa rin ang ngipin nila. Napupuno agad ang timba namin, pero marami pa ring isda sa lawa. Napagtanto kong hindi ko mahuhuli lahat gamit ang lambat ko. Kaya nagpa siya akong maglagay ng 2 bitag ng isda sa lawa para mas tumaas ang tsansa kong mahuli ang lahat. Sige mga kaibigan, nailagay ko na ang 2 bitag. Hahayaan ko muna ito ng ilang oras. Pakiramdam ko makakahuli tayo ng marami. Kung hindi ito gumana, may isa pa akong lihim na paraan para mahuli ang totoong dinosaur. Matapos maghintay ng ilang oras, inangat ko ang unang bitag ng isda at nakita kong maraming laman ito. Mga kaibigan, ang dami nating nahuling isda. Hindi ko na alam saan magsisimula. Mukhang may nakuha tayong ilang pako dito. Pero albino sila kaya mas bihira. Grabe, tingnan mo yung mga ngipin nila. Nakakatakot talaga yon. Nilagay ko sila sa timba. Tapos nagpatuloy pa ako at ang dami pa ring isda sa loob ng bitag. Sige, may isa pa tayong isda. Ano ito? Ngayon ko lang nakita ang ganitong isda mga pare. Kung alam ninyo ito, magko-comment sa baba. Ang astig nito at ang daming albino na isda dito, mga pare. Nakuha natin ang 2 paku at may isa pa dito na mukhang albino na sinodontis. Siguro ito na ang pinakamalaki na nakita ko. Pagkatapos, 2 isda na lang ang nahuli sa bitag. Isang batang red-tailed hito at isang batang goonch hito. Ang astig nun, mga tol, puno ng halimaw ang pond na ito. Napatunayan din natin gumana ang fish trap at marami tayong nahuling kakaibang isda. May isa pa tayong fish trap na kukunin. Tara, hilahin na natin at tingnan ang nakuha. Grabe mga tol, yun na yata yun. Nakakuha tayo ng isa pang lungfish. Grabe. Katulad din ng una, hindi man ito yung malaking hinahanap natin, okay pa rin, astig. Mukhang magkaka-lungfish army na tayo. Pagkahukay ko sa bitag, 2 agad na delikadong vampire fish ang nakuha ko. Ang astig nun mga tol. Ang mga isdang ito ay kilala sa pagkakaroon ng sobrang talas na mga ngipin na umaabot ng hanggang 6 na pulgada ang haba. Sobrang agresibo rin sila. Nakagat na nila ako ilang beses at hindi maganda ang pakiramdam. Nilagay ko sila sa timba at nagpatuloy sa paghahanap sa bitag at nahanap ko ang malaking royal clown, knife fish at paku. Pero may mas nakakabaliw pa akong nakita. May isa na naman tayong goonch catfish. Pangatlo na ito, di ba? Siguradong ito na ang pinakamalaki sa lahat ng nakuha natin. Sabi ko nga kanina, umaabot ng 12 talampakan ang laki nito. Kaya mahaba-haba pa ang lalakbayin niya bago siya maging tunay na maninila ng tao. Pagkatapos noon, isa na lang ang natirang isda sa bitag at wala akong ideya kung ano yon. Wow, tingnan ninyo ito mga pare. Hindi ko pa nakita ang ganitong klaseng isda dati pero ang astig ng itsura niya. Siguradong isa itong uri ng hito. Kung alam ninyo ito, mag-comment sa ibaba. Ang astig nito mga pare. Marami kaming nahuling isda sa bitag pero wala pa ring senyales ng dambuhalang lungfish kahit alam naming nandoon siya. May isa pa akong ideya para matulungan tayong mahanap siya. I-drain ang buong lawa. Oh, tama ang narinig ninyo mga pare. I-drain ko ang lawa. Sa ganitong paraan, masisiguro nating maliligtas ang natitirang mga isda, pati ang malaking lungfish. Kaya naglagay ako ng pump at isinaksak ko ito. At agad-agad, nagsimulang bumuhos palabas ang tubig. Sa susunod na oras, bumaba ang tubig sa lawa at nakita ko ang ilang isda. Kaya, tumalon ako sa loob at nakahuli ako ng iba't ibang klase ng hito at isa pang lungfish. Yun na ang pinakamalaki sa ngayon. Pero hindi pa rin yun ang dambuhalang hinahanap namin. Kaya nagpatuloy ako sa paghahanap at sa gilid ng aking mata, napansin ko ang isda na matagal na naming hinahanap sa buong video na ito. Grabe! Diyos ko mga kaibigan, ang laki! Nahanap na natin ang lungfish at sobrang laki nito. Siguro yan na ang pinakamalaking lungfish na nakita ko. Uy kaibigan, kalma lang. Sinusubukan lang naming iligtas ka. Pumasok ko ka sa lambat. Diyos ko, ang bigat niya mga kaibigan. Sobrang grabe nito. Sige, kailangan nating maging sobrang maingat sa paghawak dito sa kanya. Malakas talaga ang kagat nila at siguradong kaya nitong tanggalin ang daliri mo. Diyos ko, tignan mo yan! Mga pare, ang lakas ng isdang ito, hirap na akong hawakan. Pero ang astig dito, kita ninyo, may maliliit silang mga paa sa gilid ng katawan nila.
At yon ang dahilan kung bakit kaya nilang maglakad sa lupa. Kaya nilang mabuhay ng mahigit 4 na taon kahit wala sa tubig. Wild isipin na buhay na ang isdang ito noong panahon ng dinosaur. Parang tumitingin tayo sa buhay na fossil ngayon. Sa tingin ko masasabi nating nailigtas natin lahat ng isda sa abandonadong pond. Pati itong totoong buhay na dinosaur. Oras nang ilipat sila sa bagong tirahan. Nagpasya akong ilagay lahat ng maliliit na isda. Kasama na ang goonch catfish, paku, at iba pa sa malaking tub na ito. Binigyan ko si baby fly river turtle ng sariling pond kasama ang flower horn at puffer fish. Inilipat ko lahat ng malalaking isda sa malaking pond ko sa likod ng bahay para may sapat silang espasyo lumangoy. Sa huli, inilipat ko si monster lungfish sa sariling pond para hindi na makaatake ng ibang isda. O ayan mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Isa itong nakakabaliw na adventure. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at magkita tayo sa susunod. Paalam!